Madalas ba tayong manghusga base sa itsura ng isang tao? Sa unang pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel chapter 16, pinili ng Diyos si David bilang hari. Sabi ng Diyos, panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Kapag hinuhusgahan natin ang ating kapwa base sa panlabas, tayo ay nasa kadiliman. Kaya paalala ni San Pablo sa Efeso chapter 5, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Ilantad ninyo ang mga gawa ng kadiliman. Ito ang naging issue sa Ebanghelyo. Ayon kay San Juan chapter 9, pinagaling ni Jesus ang isang lalaking ipinanganak na bulag sa pamamagitan ng pagpahid ng putik sa kanyang mga mata. Inutusan siyang maghilamos sa deposito ng tubig sa Siloe. Sumunod ang lalaki at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, siya ay nakakita. Ang taong dating nasa kadiliman ngayon ay nasa liwanag. Pero ang mga Pariseo, imbes na matuwa, inimbestigahan pa at itiniwalag ang lalaki. Ayaw nilang tanggapin si Jesus. Kaya sabi ni Jesus, ang mga nag-aakalang nakakakita na tulad nila, sila talaga ang totoong bulag dahil nananatili ang kanilang kasalanan. Kapatid, minsan may mga matang bukas, pero bulag naman ang puso. Nakikita natin ang kamalian ng iba, pero hindi natin makita ang sarili nating pride at kasalanan. Ang tunay na nakakakita ay ang taong marunong magpakumbaba at sumamba kay Lord. May hinihiling ka ba kay Lord na liwanagan sa buhay mo? I-comment mo ang Panginoon. Buksan mo ang aking mga mata at ipagdasal natin yan